Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang aming reaction video sa Pilipino na Nonolimitang Hire, buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkakahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at saro. Bibihira lamang po umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi na mapagbibigay ng pera ang pambisyo. Dalawa na lamang ang pagkabibigay ni Sisa matapos na tumambal sa kanyang harapan si Basilio na lukuan ang kanyang loob at pakas sa matinding tapos sa mukha nito. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at mana sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenarya na siyang makahawak sa purgatorio ang mga kaluluwang nag-uusap. Hindi naman ay ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng kulay, prutas at isda para sa purgatorio. Tumapad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga pinapagod nila. Sa kabilang daan, nang uusap silang Crisostong Ibarra at ang bulok ng San Diego, na sa lawang ito ninakaw ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais nung ipagpatuloy ang masimulan ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito ay isa-isa ang mga suliranin ng guro, patulad na lamang ng nawawalan ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang Abay talaga niya na, Prinsesa mo Ibarra. may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nakasanayan ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostong Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalong matang-opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konservador o Konservado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na pinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga bangsa na magpupulong ngayon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagtalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nananig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, malawang ulo na umuwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpapako sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang pinakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may pakita ay kinalagkan siya ng mga ito pupuntang kwartel. Hiyang-hiya si Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Nanganginan ng pakawalan siya ng interes at pag-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabay sa dingding. Labis ang kanya naging pag-aalala kaya siya tumakbo ng bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na natatakang ng iba ang pag-ugali simula nang dumating na San Diego sa Mayabara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi ngunit hindi ito silang ayunan ni Crisostong Ibarra. Sumakay sa 2 bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga buhaya kaya tinundag ng piloto ng bangka si Elias. Naglaban ang dalawa sa ilog na agad din ang mga sinakulong ni Crisostong Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkukuli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatagpisaw sa batis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit nahihigan niya ang kanya sarili. Dumating si Sisa na nakasa ng pakainin ni Ibarra, ngunit umalis din kaya napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga Guardia Civil at sarhento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay hindi umano ang nanakit kay Padre Larazon.
Ganito pala yung nangyari sa kabanata, ano? Tulad ng urang dapat sa 25. ang kanyang mga pinabalak. Ang bilis lang pala. Ikasapuro ng Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas malamang mula sa mga party, dekorasyon, putok, pagkain, musika at mga programa. Samantala, pinatapos na ang bahay-paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa mababang lupay ni New York. Dahil dito ay marami ang tumanga sa kanya, ngunit marami din ang naging palihim niyang kaaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Siya. Ang higit na marangya kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang religaryang ginto o locket ang pasalubong ng ama ni Maria Clara. Namasyal sila sa isang sulok na daan ay may isang kitongin na tumawag ng pansin ni Maria Clara, kaya tinilimos nito ang locket na kabibigay ba lamang ng kanyang ama. Nakalalahan sa isang kamulat na Diaryo sa Manila ang karangyaan at pagdiriwang ng kapistahan. Sikat pa pala yung diaryo nun, no? Hindi sila kumuha na yan ng impormasyon. Ilang araw na niya itong hindi Wala pa kasing internet natin. siya inilawin ng binata at initahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na kanyang pinatayo. Ikatlo at ang huling araw ng kapistahan sa bayan ng San Diego. Handa na ang lahat para sa lubungin ng kapistahan. Sinimula ng mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ang mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayad para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magbayad na mga sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit kaysa sa impyerno o betya. Ito po ang aming aral na nakuha sa No Limitang Here, buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Ang kahalagahan ng edukasyon. Sa mga kabanata na ito, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng isang bansa. Ipinakita niya kung paano ang edukasyon ay makakatulong sa paglaban sa mga hindi makatarungang sistema ng lipunan. Ang epekto ng reliyon sa lipunan. Ipinapakita ni Rizal ang mga epekto ng reliyon sa lipunan tulad ng pagkakait sa mga karapatang pantao, ang paghihirap sa mga Pilipino at ang pagpapawala ng pangangailangan ng mga Pilipino. Yun lang po. Maraming po Maraming salamat.